Kaya ba nimong isyagit ang paghigugma nimo sa usa ka tawo? Kung kaya nimo, mobilib gyud ko. Ang atong sender karon nga si Gido, gusto niyang isyagit ang iyang gugma sa sulod sa ilahang balay. Pero kinsa ra may makadungog, di ba siya lang? Ug ang mga tawo nga naa sulod sa iyahang panimay. Mao siguro kini ang rason nga nakahuna-huna siya nga ipadala ang istorya sa iyang kaagi ug gugma dinhi sa ato ang YouTube channel. Gusto niyang i-shout out ninyong tanan ang iyang feelings sa usa ka tawo nga iyang gimahal. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo ug sa tanan nimong mga viewers sa imong YouTube channel. Nga mo'y akong paborito sa tanan kay nindot ang mga istorya, dili boring. Unya, makalingaw pagyud. Ug daghan pagyud kong makatunan nga mga moral lessons in life. Pasensya na di ay nga di kay ko makamao nga muhanay sa kong suwat. Pero kinahanglan nako nga buhaton tungod kay maoy sugo so sa katawo nga importante kayo nako. Feeling nako iya ra kong gibinuangan or gibugal-bugalan tungod sa kadaghan niyang gusto nako nga iyahang gisugo ako man sang gituman. Ang tanan, Papa Joe. Usa na niini mo ang pagsuwat nako sa kong kaagi and I hope nga imong ma-publish ang akong istorya sa imong YouTube channel. Tawagan ako sa pangan nga Gido ug mao kini ang akong istorya. Long time ago, maayo ang pagkabutang sa among pamilya. Ingon si mama nga tanan kuno nga nakapalibot sa gawas sa among balay nga maabot sa among mga pananaw gipanag-iya ng utanan. Pero nagkasakit si lolo ug ilang gipatambalan hangtod nga nabaligya ang mga kabtangan ug kayutaan. Bugtong balay na lang ang nabilin namo. Ang balay nga among gipuy-an karon. Tungod kay nagkalisod naman, niundang na og eskwela si mama kay siya man ang kamagwangan. Ang iyang mga manghod nag-iyahay na og panikay-sikay, ang uban nilarga sa Manila para mo trabaho. Ang uban usab nagminyo og foreigner. Lahi-lahi na lang sila og panginabuhi. Matod pa nila nga survival mode kuno ang itawag sa ilang sitwasyon. Sa ilang tanang managigsuon, si mama lang ang wa maswertihi tungod kay naminyo siya og sayo sa akong amahan Papa Joe. Nga samar pud niya og kahimtang. Nisamot pagyud ang kalisod diyang sayo kini nga gikuha sa labaw nga makagagahom. Bata pa lang ko diyang namatay si Papa. Actually, dili ni gani na ako ma-remember ang iyang now. Di pa ko kalimot niya tungod sa kawadon magsud-an lami og asin, usahay, asukar ug mantika. Unahon naman gud ni mama pagpalit og bugas, kamo ko ni pinakaimportante. Hangtod nga niabot ang time nga mag-grade 2 nako, nakahukom si mama nga mag-domestic helper sa Hong Kong. Dito nako nakasuway og nindot nga kinabuhi. Lami na pirmi ang among sudan. Ang igago ni mama nga si Ate Pasing, kausa ka dagang guwang ang nagbantay namong tulo ka man nagigsuon. Istrikta kaayo si Ate Pasing, labaw pa sa akong mama. Ultimo madnanaw mig salida nga dunay kissing scene, sampungan dayon namo ang among mga mata. Di pun mi pwede nga magsuri-suri sa gawas. Gisunod lang sad namo siya kay lagi mo itugon ni mama nga magbinuotan mi samtang tuwa siya sa laing lugar. Nilabay ang tulo ka tuig nga nagtrabaho si mama sa Hong Kong. Nakalitan ming tanan diyang niuli siya nga dunay dala nga Capri Papa Joe. Sorry for my word nga gigamit nako pero nagtuog yung kog agta ang kauban ni mama. Nisamot ang mong kasyak diyang gipalaila siya diri ka namo. Mga anak, siya na ang inyong daddy pero pwede rin yung tawagon siya nga Daddy Jam. Matod pa ni mama nako. Unsa ma? Bana na nimo ang agta. Kano man taon maoy, sa kadang pwede nimo minyuan diha pa man ka sa panit ug uling nga lugos na makita gani kung ngit-ngit. Tubag pa sa akong kuya Gio. Ni-smile si mama og pinahilaw ug may na lang kay wa makasabot ang iyang bana nga usa ka African American. Kipasud niya sa kwarto ang iyang bana unya kami na lang managigsuon ang nahabilin sa sala. Iyaming gipangkasab-an og tagsa-tagsa. Wa ko ma-expect ba na racist day mo. Tao man na si Jam. Di angay ninyong kahadlukan. Tungod lang sa kaitom siyang panit. Angay pag gani mo magpasalamat. Ha? Niya? Kay kanang inyong gipangkaon karon, ang uban anak gikan sa iyahang bulsa.
Ang akong mga package nga gipadala ninyo, kada Pasko ug birthday ninyo, si Jam ang nagpalit ana. Mga angay ninyo siya nga irespeto. Matod pa ni Mama Papa Joe. Nanghilo mi Papa Joe, pero si Kuya Gio ang di kadawat. Ako, sunod-sunod rapog ko ni Kuya. Ang akong ate mao'y pinaka-close sa iyahang bana. Kay maayo man kay mo paraig, maong pamalitan dayon bisag unsa. Pila ka adlaw na silang nagstay sa balay na feel siguro sa bana sa kung mama nga di mi ganahan niya. Mao nga ni-decide kini nga mamalik sila sa Hong Kong. Og tuod man, gibiyaan na sab mi ni Mama Papa Joe. Sukad nakalarga si Mama og yang bana, dako ang kausaban sa amuang mga kinaiya. Kami ni Kuya Gio, magsige na lamig laag. Iya na lamig lakaw. Di nami mo patuo sa nagbantay namo. Dito na ko na ila-ila ang amigo nga si Daryl. Nikuyo ko sa ilang bahay nga nimutang sa squatters area. Gamay kayong yang bahay, murag barong-barong. Wagani ko kasud kay di nami maigo sa sud kung musud pa ko. Wa nami nagdugay silang bahay kay gamay lagi kayo. Wa mi katambayan. Nangita mi og lain lugar nga kalaagan. Nanglakaw mi si Daryl. Nituyok mi sa ka-abandonado nga building og na-surprise ko sa luyong bahin nini. Kay doon na kabalayan. Dunay daghang mga bata nga nagduwa-duwa. Usa ka babae nga kaidadan nako pero mas taas nako ang height ang giduol ni Daryl. Nita, Paul mas ko kwarta di abi. Matod pa ni Daryl sa kababae. Huwam na sad, mapagani kakabayad sa mong utang nako, maldita pantubag sa babae. Sige, di ka pahuwam. Di ti kay pilaila ni kong gwapong amigo. Matod pa ni Daryl Papa Joe. Nitanaw sinitan nako gikan sa uo hangtod sa tiil. Murag iya kong gikilatis og taman. Gwapo tuod imong migo da. Sige, pila may huwaman nimo. Matod pa ni Nita. Gihatagan og kwarta ni Nita si Daryl in return sa iyahang pag-introduce nako. Niduol si Nita nako og gihikap ang akong bukton. Kaputi ni mo giduoy. Tagsara man kay kasiguro ka mo gawas inyo no. Wala man ka mainiti. Friends na tagido ha. Medyo flirt pa nga sulti niya nako Papa Joe. Wa ko ganahi sa gibuhat niya nako. Giwakli nako ang iyang bukton og gibitad ang kamot ni Daryl. Dayon lakaw, palayo kang Nita. Nikakak malagi ka. Lami na amigahon si Nita kay nanay dagang kwarta. Matod pa ni Daryl nako Papa Joe. Sorry pero di na ako siya type. Tubag pa na ako sa kong amigo. Padayon mi nga naglakaw hangtod nga gidala ko ni Daryl sa kagamay nga tindahan. Amigo ni Daryl ang tagiya sa tindahan nga gitawag niya og Kuya Elmo. Magunsam ta din ni Daryl. Pangutana ko pa niya. Mutabang ta ni Kuya Elmo sa iya mga trabahoon diri in exchange makasud ta sa iyang kwarto. Tubag pa niya Papa Joe. Unya magunsam man ta sa iyang kwarto, pangutana pa nako niya. Nisin niya si Daryl nga mo shut up na lang ko. Musunod-sunod lang ko niya sa iyahang gibuhat. Og tuod man nahuman na mo ang isugo ni Kuya Elmo. It's time nga makasud na mi sa iyang kwarto. Giobserbaran lang nako ang gibuhat ni Daryl. Diyang nangukay kini og CD ni Kuya Elmo. Unya nagpili og usadayon. O gi-on niya ang TV. O gi-play ang CD player. Napatras ko diyang nibulaga sa TV screen ang duha ka nilalanga naghubo. Babae og lalaki nga way sapot nga nagbinugnuay sama sa mga leon o karnero. At first, nanampong ko sa kong mga mata. Unsaon nga, wa pa man ko makasuway og tan-aw og mga laway nga salida. Ultimo gani mananaw mig movie, sa mua unya magkiss sampungan magani ni Ate Pasing ang ako mga mata. Mga 12 to 13 years old lang ko niadto. Wa tiyo nga sa tanto na kong tan-aw sa salida naka-feel ko something strange nga wa pa ko masayod og unsa. Nanginit ang akong lawas ug samtang way pamilok nga nagtan-aw sa salida, paglingi nako kang Daryl, lahi na ang iyang gibuhat. Nakatuog kini nga nagtupa ang laway. Abin yung lahi na no. Bitaw Papa Joe, mao kato ang una kong hingayon nga nakita og ex nga salida. Nadismaya ko diyang nahumana ang CD. Gihapak na ko si Daryl nga lami kay katug. Nakayawan siya nga nung nanghapak ko niya. Humana ang CD napailain. Pagplay ko sabdi abi, matod ko pa niya.
Di na pwede balaod ni Kuya Elmo, usa ka CD, usa ra gyud per day. Sige na, manguli na ta. Tubag pa ni Daryl. Samtang naglakaw mi sa eskinita, ako nga imagination naglupad-lupad. Sama sa paguna-una gihapon sa salida nga akong gitan-aw. Absent-minded ko. Wala kani ko makabantay nga diha nami sa tubangan so sa kadakong balay nga taas kayo og gate. Dato gyud siguro kayo ang tagiya sa maong balay. Paghangad ko pa sa ibabaw, dunay terrace ang second floor. Pagkanindot sa balay, mas nisamot ang kanindot diyang nakakita kong dalagita nga nagtambo namo ni Daryl. I'm sure kaedad ng namo siya. Naka-shorts lang siya og mubo. Og napunting dayon ang akong mga mata sa puti og hamis niyang batiis. Ni-smile ang babae kan Daryl, kaila di silang duha. Naliki kay kauban, kinsa na siya? Pangutana pa sa babae. Og nitubag pod si Daryl nga, "Naog diri, ipilaila ta mo duha." Dali nga nakanaog ang babae. Nigawas sa ilahang gate unya ni duol nako. Mura kong makulaps sa iyahang presensya. Labi na diyang nasimutan nako ang baby cologne nga iyang gigamit. "I'm sweetie, ikaw?" Siya pa ang unang nitunol siyang kamot para makipag-shake hands. Just call me Gido." Mawawon ko pa nga tubag nga tukang sweetie. Of course, daghan pa unta kong isulti niya. Mga pangutana para doon na lamit topic nga masturyahan. Pero murag natun nako ang dila. Why mga words nga manggawas sa akong baba. Hangtod nga nadunggan na lang nako si Daryl nga ningon nga, "Ato na mi sweetie, siya man ko amigo mubalik lang niya mi. Ug mubalik na yan dila ug makistorya na siya nimo." Gisiyangan ko sa opportunity nga magkauban pa unta si sweetie. Dapat mag-getting to know each other unta mi Papa Joe. Pero saon nga nabaguan man ko sa outside world. Pero sa laing bahin, wala sayang akong paggawas niya itong adlaw. Daghan ko nakatunan. Daghan ko nadiskubrihan og labaw sa tanan, nakailan ako si sweetie. Niya itong gabi na sud sa kong kwarto, lahi ang gusto na kong buhaton. Gilako sa nako ang pultahan sa kong kwarto. O niya, you know na Papa Joe, tao lang ko, batanon pa. Normal lang siguro nga mag all by myself ko. Samtang nag-imagine kang sweetie. Pagkaugma, akong gihagad si Daryl nga mangadto sa tindahan ni Kuya Elmo. Pero sa dili pa makaabot sa ilang tindahan, makaagyo sa mi kang Nita. Nga feeling niya, siya ay hari sa kanto. Astig. Pagkakita niya namo ni Daryl, nisugat din siya namo og nagpa-cute na ako. Pero wala ko siya tagda. Kay usa ka babae lang ang gusto nako niya itong panahona. Why lain kundi si sweetie Papa Joe. Wala ko'y time kang Nita. Mas excited ko sa laing CD nga bold nga i-play ni Daryl sud sa kwarto ni Kuya Elmo. Lain na saan nga bold movie ang amo nakitaan this time. O this time, Japanese ang nagdala. Kagahapon, Americans man to. I wonder og unsa na sab ang nasud sa amo ang o unsa na sad ang sunod nga among tan-awon. Human mo tan-aw ni gawas nami sa kwarto ni Kuya Elmo. Unya ni diretso sa pinakaboborito namong ruta ni Daryl, ang moagi sa balay ni Sweetie. Pero kauban niya sa ilang terrace ang iyang parents. Mao nga limited ang iyahang lihok. Pasikreto siya nga nibabay namo ni Daryl. Pero wa na mo naog para makiistorya namo. Naguol ko nga wa man lang mi magkatubang ni Sweetie. Naghigda nako sa kong country niadto diyang nakahukom ko nga mubalik sa balay ni Sweetie. Nibangon ko og giadto nako si Daryl silang balay para magkuyog mi nga moadto sa balay nila ni Sweetie. Ni kuyog man sa si Daryl nako, pero pag-abot namo sa balay ni Sweetie, daghang kay tao kay murag dunay party. Nang lilimi sa reha sa ilahang gate og dito, nakita nako si Sweetie nga nagsuot og nindot kay gahon. Naka-makeup siya ug porti niyang gwapaha. Wa ko'y pamilok nga nagtanaw niya. Sama siya sa ka prinsesa ug gitagbaw nako ang hugulingon ug tan-aw kang Sweetie. Diyang sa kalit lang, dunay ni Ali sa akong pananaw. Usa ka security guard nga iso kay naong. "Huy, mga batang yagit, pamahawa mo diha. Unsa yung kitanaw diha? Mga awat mo?" Isog pa nga sita sa guard namo.
Wa mi mahimo kawas sa paglakaw, unsaon nga gihan-an man mi og bunal sa iyahang batuta. Nanlakaw mi ni Daryl og nakahukom nga moadto sa ilahan ni Kuya Elmo. Pero pag-abot na mo dito, sirado na ang ilang tindahan. Nilakaw siguro si Kuya Elmo. Matod pa ni Gido. Arita sa likod na, doon ay agianan pa dong siyang kwarto. Matod pa niya nako. Og tuod man, nilipot mi sa luyo. Doon ay bangag dito og igog yun nga malutsan sa mong gagmay nga mga lawas. Diha na mi sa gawa siyang kwarto. Nakadungog mig mga ago sa suod. Og paglilipan namo, nakita na mo si Kuya Elmo nga doon ay kaubang babae. Dali ko nga nitalikod kay di ko gusto nga makita silang gibuhat. Pero si Daryl, wagi pamilok sa iyahang gibarugan o nisunod na lang po ko og lili sa lungag. Laing experience sa bang akong natanaw. Gibuhat gyud ni Kuya Elmo sa babae. Nag-imagine na sad ko nga ako si Kuya Elmo o ang babae mao si Sweetie. Second year high school pa ko niadto. Dihang ni Bagyo og kusog kaayo. Ang kabili ni Lolo nga balay nga karaan o katumpagon natiwas gyud og kaguba. Paghibaw ni Mama nga naguba na ang among gipuy-an, niabot dayon siya kauban ang iyang bana nga itom. Magpatukod na lang kuno mi og bag-o. Pero for the meantime, mag-abang lang sa mi og apartment. Mas nindot ug mas modern ang apartment nga bag-o namong Pinoy-anan. Dunay terrace sa ibabaw, nitambo dayon ko og nagtanaw-tanaw sa among palibot. Nakalitan lang ko dihang dunay babae nga nagbabay nako sa atbang nga apartment. Sinita di ay ang babae nga naa sa atbang. Kinsay magtuo nga silingan ra di ay mi. Gikamay ko niya nga padtuon sa ilaha. Ug niadto lang pug ko. Mao kadto ang sinugdanan sa among panagsuod. Sinita, siya ra o kayang katabang nga nagpuyo sa ilaha. Kaya ang ginikanan tuwa sa probinsya. Pinadadaan lang siya kwarta. Moday nga pirmi siya nga makapahuwam kang Daryl. Nganong di naman lang nimo panguyaban Sinita para makatry po kag uyab-uyab ba? Pangutana pa ni Daryl nako. Nakibaw ka na sa tubag, si Sweetie akong gusto uy. Matod ko pa. Wan ako'y laing gustong uyabon. Si Sweetie ra gyud. Siya ang pirmi nga nasa kong unahuna. Siya ang babae nga ako ang gipangandoy. Wa pa ko mawati o paglaom nga ang akong gi-imagine nga babae. Sa panahon nga mag all by myself ko, matinuod kini in real life. Matod pa ni Daryl nga lisod kabuton ang langit. Mura manggod og langit si Sweetie. Lisod maabot tungod siguro sa ilahang kadato. Taod-taod nga wa na mi magkaistorya. Nga inig-agi na ko sa ilaha. Pirmi nga na siya kuyog. Usahay pod, umuagi ko. Sa ilaha ni Sweetie wala sad siya. Ni-graduate na lang kog high school, wag yapon ko kauyab. Labaw sa tanan, virgin paghihapon ko. Nalupigan ko ni Daryl nga nitong panahon na bisag kinsa na lay na uyab. Magpadala ka kog suwat ni Sweetie no? Matod ko pa kang Daryl. Ka-cheap sad nimo eh. Text na og email ang uso ron uy. Tubag pa niya. Sa man ako pag-text kang Sweetie nga wa mo ko kabaw siyang number. Og labaw nga wa ko kabaw sa iyang email address. Nagsuwat gyud ko Papa Joe. Og dito sa akong love letter kang Sweetie gisulti nako ang akong feelings niya. Unya pagkahuman, gipahatod nako kang Daryl sa ilaha. Wa ko mahimutang samtang nagpaabot kang Daryl unsa kay tubag ni Sweetie. Natubag dayon ang akong pangutana pag-abot ni Daryl og dala pod niya ang suwat gikan kang Sweetie nga nagkanayon nga, Dear Gido, I'm sorry, wa pa ko sa akong nahuna anang love kay bata pa ko. Usa pa, mulargan ako sa Manila. Di na ko mupuyo din sa Cebu. So di na ta magkita. Kalimti na lang ko. Wa isama kasakit ang gibati. Idala na ko si Daryl sa imnanan og dito nag-inuming duha. First time na ko nga nahubog og wa na gani ko makabantay nga diha di ay ko niuli sa bahay nila ni Nita. Pagkamat ko na kog buot, diha na ko silang sala nga naghigda. Nagsigtrapo si Nita sa kong lawas gamit ang labakara o warm water. Nganong naamang ko diri Nita? O amang ko mahinumdum sa nitabo. Pangutana ko pa niya. Nanuktok man ka diri sa amo ang balay niya hubog kayo so ako lang sa kang giatiman. Tubag pa niya. Matod pa ni Nita nagsigi ko na kong hisgot sa pangan nga Sweetie. Pero bisan pa og lang babae ang akong gitawag, giatiman lang gyapon ko niya.
pagkabuutan gyud ni Nita. I wish siya na lang si Sweetie. Nagpasalamat ko ni Nita unya niuli ko sa amo. Ako naabtan si ate nga nagluto unya nag-order sab siya og lechon. Unsay okasyon te? Pangutana ko pa niya. Gihapak ko ni ate og luwag. Birthday di ay niya pero wa ko'y kalibutan. Usa ka adlaw na natuog ko sa akong hangover, Papa Joe. Ug paggawas na ako sa kwarto, nagsugod nagpangabot ang mga bisita ni ate ug niabot pod si Daryl. Nag-obserbar lang mi sa mga bisita sa akong ate nga mga gwapa sabog mga sexy, no sa mga bayot. Nakatch akong atensyon sa kababae nga naka-black ug naka-body fit ug blouse. Gipilaila ko ni ate siyang best friend nga si Olive. Nag-istoryahay mi samtang sigig tagay. Taod-taod ni join pod si Pablo, ang usa ka mahuyang nga bisita ni ate. Nisabay kong inom sa mga friends ni ate. Lagi, gusto na kong lumsa na akong kaugalingon sa kaguol na ako nga wala na si Sweetie. Kadlaw na, diyan naganamanam o kahurot ang mga bisita ni ate. Hangtod, kami na lang ni Olive o ang mahuyang nga si Pablo o si Daryl ang nahabilin. Padayon mi sa mong pag-inom, hangtod nga nakalimot na ko sa sunod nga nahitabo. Nakabantay na lang ko nga diha na misud sa kong kwarto. Kami duha ni Olive. Gihubo niya ang shorts o wa na ko makinumdum pa sa sunod nga nahitabo. Udto na diha nakamata ko pagkaugma ni ana. Sakit kayo kong uog akong lawas, labi na gyud ang ubos nga parte. Gipangita na ko si Olive. Hoping nga napa siya sa akong tupad pero si Daryl ang akong nakit-an nga naghigda sa sahog. Huy Daryl, pagmata, asa si Olive? Nilakaw na siya? Pangutana ko pa niya. Wa may Olive nga nisudri gabi Si Pablo hinuon. Grabe ka gido ha. Wa ko magdahom nga mo patol di kag mahuyang. Ako taon, nagpapretend lang ko nga natug. Wa gyud ko lihok-lihok para di mo mabalda ba. Pero sa tinuod lang ha, saksi ko sa nitabo niyang duha ni Pablo. Gilabay na ko kunlan si Daryl. Wa ko kauyon sa joke. Lura ni mo Ay kung istoryahan nabi kay naglain naman niya akong ginawa da. Matod ko pa nga to kang Daryl. Pero nitubag siya nga, aw, kung di ka mo tuo, tanaway mong bulsa. Gibutang nga nagkwarta ni Pablo. Sawa pa siya nilakaw. Tubag pa ni Daryl. Gikuot na ko kong bulsa o nakikap tinuod kong tulo katag 100 pesos nga papel. Nasukbag na ko ang hangin, Papa Joe. Niabot ko sa pangidaron nga way kasinatian sa actual nga sex. Tungod kay usa ka babae lang ang gusto na ko makauman, si Sweetie. Pero sa ingon lang niya to kasayon, gikamang ko ni Pablo ug nakuha niya ang akong virginity. Nagsunod-sunod ang malas nga niabot sa akong kinabuhi. Gibiyaan pa ko ni Sweetie, unya nahilabtan pa ko sa kamahuyang. Heartbroken kay ko, Papa Joe. Devastated nga wan ako'y gana nga mag-usgawa sa amoa. Human sa kong school, modretso ko sa kwarto ug matug. Ingon niya to nga akong routine na hangtod nga nahuman og school year namo ug mag third year college na ko sunod abli. Niya tong higayuna, inanay na ko nga nakaget over sa paggawa ni Sweetie. Nakahukom ko nga mugawa sa bahay ug nanuktok sa pultahan sa pikas sa bahay ni Nita. Pero wa na ni abli. Pila ka minutos ko nga nagsigpaabot nga dunay mugawas pero wa gyud, Papa Joe. Hangtod nga niagi si Daryl sa kong tungod. Uy bay gido, nagunsa man ka diha? Wa may tao diha. Matod pa ni Daryl. Ha? Asa naman des Nita di ay? Pangutana ko pa niya. Wala na diya dugay ng niulis probinsya. Sa Mindanao man kuno to ilaha. Tubag pa ni Daryl. Nahugno na sab ko, Papa Joe, sa akong nadungog. Tungod sa pila ka buwan akong pag-isolate sa akong kagalingon, wa na ko mabantayi nga laing tao na pudi ay nga close na ko ang mawa sa akong kinabuhi. Gitawagan ako si Nita siyang cellphone. Ako siyang gitextan pero di na siya makontak. Kalit ko nga naguol o gimingaw kang Nita. Tinood yun siguro ang giingon nga diha pa nimo makit-an ang biliso sa katao kung wala diha. Nisamot kog ka lonely, Papa Joe. Feeling na ako wala na'y maayong mahitabo sa akong kinabuhi. Pero di-disagree si Daryl. Ang akong studies ko no mo'y pinakanindot nga nahitabo sa akong kinabuhi. Sakto masab siya. Mao nga ni-focus na lang ko sa akong pag-eskwela. Hangtod nga nahuman na lang ang laing school year. Ug sunod abli sa klase mag 4th year college na ko. Mao na lang yun ni. Ang ikapasigarbo na ko sa akong kagalingon. Ang makahuman sa akong kurso. Wala man ko'y swerte sa love life, Papa Joe. Imagine, hapit na ko mag-graduate sa akong bachelor degree pero wa pa ko kauyab.
bisan og kausa, ug labaw sa tanan, virgin pa ko sa babae. Tungod kay si Pablo man ang nakauna nako, Papa Joe. Usa ka adlaw niadto, kauban ako si Daryl nga naglakaw na agian mo ang bahay nila ni Sweetie. Kung napa siya, muhangad unta dayon ko. Sa ibabaw silang terrace pero dugay na siya nga wa og gilabyan na lang namo ang ilang balay. Diyan na misonahan og nakadungog mig sit-sit. Dayon nagpanawag sa mga panganduhan ni Daryl. Nilingi ko. Nihangad ko sa ilahang terrace. Ug mao gyud nakita ang gwapa kay babae nga nag-short og mubo. Halos masilaw ko sa kaputi og kahami sa iyang paa. Hapit sa mo gido, Daryl. Ako naman usad diri karon. Tawag pa ni Sweetie namo. Paspas kami nga nakabalik sa mong agi og nisuot mi sa gate nila ni Sweetie. Lahi na kayo si Sweetie. Dalaga na kayo siyang tanawon og nisamot ang kasexy. Samtang nagistoryahan na mi nanangin si Daryl nako nga muli sa ilaha. I know nga gusto lang niya nga hatagan mig time ni Sweetie. Diyan kami nalanduhan ni Sweetie, nibalin siyang lingkod og nitapad nako. Ug way daghang pangutana og gikisa ng akong lips. Pero kung istatwa og unsaon nako nga para pa ko'y actual nga experience. Pero dihang si Sweetie na mismo ang ni-initiate, nadaan ako o naningkamot ko nga mabuhat nako ang sige na og tanaw sa bold nga CDs. Halata kayo nga eksperensyado na kay siya og napamatud-an na akong di na siya virgin. Pero okay lang, kay ako gani, lalaki ang nakaunan nako. Wa ko magdahom nga sa una kutob lang sa pantasya kang Sweetie. Pero karon nahitabo gyud in real life. Ingon lang niya to kadali nga nahimong kami. Uyab naming duha ni Sweetie. Ug matod pa nila, mura kong nakadaog og loto kang Sweetie. Kay naanagon niya ang tanan. Ang gipangita sa usa ka babae. Guwapa, sexy, ug dato. Mag 3 months na among relasyon ni Sweetie, diyan nadiskubrihan nako nga dili di ay siya perpekto. Bati siya kinaiya, sosyalera og demanding, ug iya lang kong under-andiron. Sugo-suguon og bisag unsa. Diay kausa nga naguba ang ilang internet connection sa ilang balay ug gitawgan ko niya para magpakuyog sa internet cafe. Hapit mag-usa ka adlaw siya nag-Facebook ug iyahang Farmville. Lingaw kay siya samtang ako nga nagpaabot niya. Wa pa ka nahuman? Duka naman kay ko. Bored na kaayo ko nga nagpaabot nimo, Sweetie. Matod ko pa niya. Nganong di man ka mag-internet, mag-play ka games dia o, mag-Farmville sa ka like me. Or di ba ka mag-Facebook ka? Dubag pa ni Sweetie. Wa ko'y hilig ng computer. Uy, I don't like playing games sa computer. Samot nga di ko ginahan og Facebook. Matod ko pa niya. Klaro kang wa siya naminaw nako. Nibalik siya sa iyang Farmville og lingaw kay siya nga nagdua-dua og after 2 hours nitindog na siya. Nga nangagda nga mangaon mi kay gigutom na kuno siya. Nakaagi mi og kariton nga nininda og fishball og nihunong ko og nag-order og tempura og fishball. Akong gitagaan og sa kastik si Sweetie pero nangyamid siya. Ya, kaluod ano eh. Di ko mukaon ano eh. We can eat naman siguro somewhere, something cleaner nga pagkaon og kanang pagkaon gid og tao. Matod pa ni Sweetie. Nga murag kasukaon dihang gilamon-lamon nako ang tempura og fishball. Wa na lang nako gimay ng iyang pagkaarte. Pero sa una-huna, inanay nako nga na-turn off niya. Nanonaan nako si Nita nga paborito kay niya ang fishball og tempura. Kung siya pa siguro akong uyab, magkasinabot siguro mi kay pareho mig mga likes and dislikes. Gihatod ako si Sweetie sa ilaha. Gusto siya nga musud ko sa ilaha pero nibalibad nako. Nawadan ako interes sa muang naandan nga gimbuhaton. Ang pagbinugnuay sa kama. Mas nahununaan nako ang memories na mo ni Nita. Ang simple na mo nga lifestyle. Dili pareho kang Sweetie nga puro sosyal lang kaayo. Mao nga inihap ang akong mga lihok. Pagkaugma sayo, giadto nako si Sweetie sa lambalay. Di ka mag-Farmville ron? Pangutan ko pa niya. Mag-Farmville oy, basta kuyugan ko nimo sa internet cafe. Tubag pa niya. Nangadto daymi sa internet cafe and that time nikuha nako akong computer. Kaya doon ako'y plano nga mag-open ng account sa Facebook. Nakabantay si Sweetie nga doon na ako'y Facebook. Nangutana siya nako. Unsay nakaon nimo nga nag-Facebook naman ka? Ingon ka di kaganahan mag-social media. Pangutana pa niya nako. Hinala ko'y gustong i-search. Tubag ko pa. Kinsa man babae? Pinaisa pa ang tingog ni Sweetie. Halata nga nagselos. Na timing rabasad nga mo'y pag-type nako sa tibok pangani Nita. Ug diha nigawas ang profile sa ka babae nga mura na og Koreana. Nakabistida og color red si Nita sa iyang profile pic.
Puro nag-artista sa K-drama. Mao siguro nga murag na insecure si Sweetie nga nagtanaw sa picture ni Nita. Kalit siya nga nitindog unya pinambundak nga niingon sa tigbantay sa internet cafe nga, "I'm done." Ug nibayad siya. Ug wana paabuta ang iyahang sukli. Nagyaw-yaw kini nga nigawas mo nga gisundan nako hangtod nga naabot mi sa karsada. Gigunitan ako yang bukton ug gipangutan akong unsa iyahan nasukan. Pero sagpa ang iyang gitubag nako, Papa Joe. Nilapik ang akong aping o medyo sakit-sakit gyud. Kung wa pa untay mga tao nga nananaw, ako nilang datong palabyon. Pero nauwaw kay ko. Labi na ka gikatawhan ko sa mga lalaki nga nagtambay sa daplit sa karsada. "We're off, Gido. Go to hell." Matod pa niya nako dungan sa pag-walkout. Gikatawan ko sa mga tao tungod sa akong kauwaw ug nibalik og sud sa internet cafe. Gibalikan nako ang computer ug diha pa ang profile ni Nita. Nag-friend request ko niya. Unya nag-message ko. May na lang kay naka-online po day siya niadto time. Ug gi-accept niya ang akong request. Unya ni-reply siya sa akong chat. Nagkumustahanay mi ni Nita. Graduating na pud siya sa kurso nga nursing. Nag-video call pud mi ug mas nisamot og kamingaw niya. Dihang nakadungo ko siyang tingog. Nausab na gud ang iyang naong. Di na siya boyish ug makamauna nga mo make up. Babae na kay siya nga tan-awon. Niyang ko sinita nako nga ako ang hinungdan siya pagpalayo. Mas makafocus ko na siya mga studies kung wa ko. Samtang padayon mi sa pag-video call, nagsig-text si Sweetie nako og mga sakit nga mga pung sama sa "I hate you", "You're trash", "You're not good in bed", ug uban pa nga mga pung nga dapat di unta nga isulti. Mga pung nga makapa-high blood nako pero di nako affected. Bahala na siya ug kung sa iyang isulti nako. Wa na ko'y pakialam tungod kay nitong tungura, happy kay ko sa among conversation ni Nita. Pagkagabi, wa ko ma-expect nga moabot sa mua si Sweetie. Naghilak unya na ngayag sorry. Nakalitan lang ko no siya, pero wa nagyug ko magpada siyang arte. Napasaylo na ti ka Sweetie pero sorry ha, di nagyug ko. Di nata para susugusa, matod ko pa niya. O kisi para nimo, si Nita? Nangisog na sab si Sweetie. Nasabtan na po na ako siya. Nga nainsulto lang siguro siya. Nga ako, pobre o gubos kaayo niya. Mauna nagdili-dili. Nagkasuko gyapon si Sweetie dihang nipauli sa ilaha. Humaniya to, nagsigi pagyapon siya text na ako o gusto makigbalik pero tarong na ko nga gibalibaran siya. Hangtod nga siya na ang nigibab. Last na ko nibawaan, nibalik na siya og Manila. 3 months na mi nga nagchat ni Nita diyang finally nagkasulti na gyud mi sa mong mga feelings na mong duha. "I love you, Nita." Matod ko pa, di nag-video call min duha. Na-expect ko nga matubag siya "I love you too." Pero wala, Papa Joe. Lahi ang iyahang gisulti nako. Ningon siya nga, isuwat imong story o ipadala kang Papa Joe sa iyahang YouTube channel. Kung basahon niya, sugton ti ka. Unsa? Isuwat nako? Di man taw ko kamo musuwat og istorya uy. Nasya ko pa nga tubag nga niya. Kaya lagi na nimo and besides, naman siya editor nga tighanay ana ba? Basta ang buhaton nimo isuwat lang yun na nimo. Ang imong kaagi, good or bad, embarrassing man or dili, hangtod imong sekreto iapil tanan. Gusto na ko nga tinud-anay ug tinuod yun tanan imo isulti. Ug matod ko pa nga, sige, kung mo na'y gusto nimo pero saon man ug di niya mabasa, di ko nimo sugton. Mabalakon pa na kung pangutanan niya. Mabasa lagi na, salig lang sa mong kaugalingon, ma-appreciate lagi na niya. Basta honest lang kasi mong storya ug labaw sa tanan, sigurado ko nga gusto ni Papa Joe nga mahappy ka. Tubag pa ni Nita. Di ko gustong pakyason si Nita, Papa Joe. Gituman ako yung sugo para sugton ko niya, Papa Joe. Mao nga please, hinaot lang unta nga imuhang basahon ng akong storya. I know nga compared sa uban nga nagpadala og storya diha, simple ra kaayo ni ako Pero ang hinaot ko nga ma-appreciate nimo nga ako ang storya og sa mga viewers. Kay doon mga embarrassing moments ba diri. Hindi unta na ko gustong i-apil og suwat. Pero unsaon man, mao may instructions ni Nita nga good or bad, embarrassing man ang akong isuwat tanan. Gusto ta nako nga before mag-Christmas, iyan akong sugton. Next month, magpasko na, Papa Joe. Pinaskuhan na lang nako ang pagbasa sa akong kaagi, please, para dili bugnaw nga akong Pasko. Dini na lang kutob,
Ug daghang salamat imo magtatampo Gido. Gido, Merry Christmas nimo in advance. I hope nga ma-check ni Nita ang YouTube channel karon og madungog nga para imo ning among istorya. And maybe you are meant for each other. Kay without my knowledge, wa man ako nipili atanan, pero nabasahan gyud nako ang imuhang suwat. Maybe grabe mo pagampo. And maybe kamo ang gitadhana gyud duha. And hopefully sugto na kaniya og dili na bugnaw ang imong Pasko. Daghang salamat sa pag-share sa imong story.